sama-sama tayong magiging sarakli. Mahigit 200,000 piraso ng iligal na paputok ang nakumpiska ng Calabarzon Police bago po ang pagsalubong sa 2025. At sa simulation, ipinakita kung gaano kadelikado ang mga iligal na paputok. Saksi, si John Consulta. Gamit ang manikin na ito, ipinakita ng Calabarzon Police kung gaano kalakas ang pagsabog mula sa mga ipinagbabawal na paputok. Una, ang paputok na King Kong na mas malaki ng konti sa 5-star. Wasak ang daliri ng kamay na may hawak ng paputok. Ang kabilang braso ng manikin nabali. Sunod na sinubukan ang kabase. Hindi na to. At any moment, pwede na itong pumutok. At ginagawa to ng PNP PRO 4A para mapakita sa ating mga kababayan kung gaano kadelikado yung kapagamit ng mga paputok. Ayun, mga kapuso, naku, napakalakas. Lahat ng limang daliri niya is may sugat o kaya pumutok. Hard plastic. Ito, kung makikita nyo, ang tigas nitong plastic na ito. Ang tigas, hindi halos mabali. No? Pero dahil dun sa paputok na yon is pumutok yung plastic at binutas na nga niya. Paano pa kaya sa kamay ng isang tao? Kung totoong kamay ng tao ito, sigurado hindi lang daliri yung putol, kundi baka pati yung kamay niya mapuputol, yung mukha niya maapektuhan. Mahigit 200,000 piraso ng iligal na paputok ang nakumpiska na ng Calabarzon Police. Pinaigting din nila ang kampanya kontra boga matapos madisgrasya sa boga ang ilang bata sa Cavite at Batangas. Yung isa dyan is pumutok yung improvised na boga na yon sa kanyang mukha at muntik nang mabulag itong biktima na ito. Pinaigting din ang kampanya kontra iligal na paputok at boga sa iba pang bahagi ng bansa. Sa Iloilo City, kumpiskado ang mga boga sa random inspection sa mga barangay. Sa Bukawi, Bulacan, na nauna ng inspeksyon ng mga otoridad, lumalakas na ang bentahan. Pero apektado ang kita ng pagbaba ng presyo ng ilang paninda para makasabay sa mas murang smuggled na paputok. Yung kita ngayon, sir, bali hindi ganong kalakihan. Pero okay lang, sir, kasi maraming bumibili rito sa amin. At least hindi, sir, malulugi kami kahit kokonti yung kita. Mas mataas naman ang presyo ng kwitis, Julius Belt at Lucis kumpara noong Nobyembre dahil mataas ang demand at kulang ang supply. Paalala ng BFP, para iwas disgrasya sa pagbiyahe ng mga paputok, tiyaking hindi direktang tamaan ng sikit ng araw ang inyong binili. Huwag galawin ang packaging para hindi lumitaw ang mitsa. Iwasan ang paninigarilyo habang bumabiyahe. At pagdating sa bahay, ilagay ang paputok sa ligtas na lugar. We have to remember, sir, that fireworks and pyrotechnics are simply bombs that we tolerate during the Christmas and the New Year season. So, kaya nito mag-cause ng damage, kaya nito mag-cause ng harm to both lives and properties. So, we have to be very careful sa pag-transport nito. Para sa GMA Integrated News, ako si John Consulta, ang inyong saksi. Umakyat na po sa mahigit 100 ang na-monitor na firecracker-related injury ng Department of Health mula po noong December 2020 o December 22. Saksi, si Marisol Abdurrahman. Handa na ang mga gamit sa Jose Reyes Memorial Medical Center para operahan ang mga masasabugan ng paputok sa pagsalubong sa bagong taon. Pag nandito na sa fireworks-related injury area ang biktima, agad titingnan kung gaano katindi ang kanyang tama. Kapag unstable, dito sa high priority. Pero pag stable naman at nangangailangan ng karagdagang atensyon medikal, dito naman sa medium priority. 2 na ang naputulan ng daliri na isinugod sa ospital. He came here with injuries to the face, abdomen, saka wala na siyang thumb. Nung pinaputok niya siguro, he held it close to his body. So,
tinamaan yung buong katawan niya. May isa na fingertip lang, dulo lang ng daliri, no? It was a minor surgery. Simula December 21, 11 fireworks-related incident ang naitala sa ospital. Mas mataas kumpara nung nakaraang taon. Dahil mas less yung restrictions, no? And yung mga paputok, mas easily accessible. You can buy it online. Sa East Avenue Medical Center, umakyat na sa 8 ang naputukan. 7 ang menor de edad at edad 9 ang pinakabata. Ayon sa Department of Health, mahigit 100 na ang kaso ng firecracker-related injuries mula noong December 22. 32 ang bagong kaso ngayong araw. Payo ng DOH, kahit anong laki o liit ang sugat dulot ng paputok, magpunta sa ospital dahil kailangang turukan ng anti-tetanus. Kung meron po tayong dumadaloy na dugo sa sugat, ito po ay gamitan natin ng malinis na tela at lagyan ng konting pressure. Medyo diinan po natin ng konti para hindi siya sumirit. Ngayon, kapag wala naman pong sumisirit na sugat, ay pwede nating simulang linisin, pero dapat tumawag na tayo ng tulong at handa na tayong pumunta sa ospital. Tayo ay maglinis ng sugat gamit ng malinis na tubig, clean running water. Kung meron pong bahagi ng katawan na kumalas at nahulog sa paligid-ligid, kunin po ito, ilagay sa malinis na plastic at balutin ng plastic, selyohan, balutin ng isang manipis na tuwalya at saka lagyan ng yelo. Huwag pong idiretso sa yelo ang bahagi ng katawan na naputol. Bukod sa mga biktima ng paputok, binabantayan din ng DOH ang mga tinatama ng stroke, atake sa puso at asthma. Mula December 21, may 71 kaso ng acute stroke, 41 kaso ng acute coronary syndrome at 46 na kaso ng hika. Magkakaroon din tayo ng mistulang parang ashfall kapag tayo ay gumamit ng maraming paputok at ang pulbura ay nasa hangin. Kung gumagamit kayo ng inhaler, siguraduhin niyo po na may laman po ang inhaler. Para sa GMA Integrated News, Marisol Abduraman, ang inyong saksi. Sa huling Biyernes ng 2024, mabigat ang traffic sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway. At saksi live, si Jamie Santos. Jamie? Pia, sweldo today, kaya naman sinamantala ng ilan ang pamimili para sa pagsalubong sa New Year at dahil nga long holiday weekend ay bago pa man mag-rush hour kanina ay bumper to bumper na ang traffic sa North EDSA at sa papasok ng North Luzon Expressway. 4 na tulog na lang, medyanoche na at ngayong araw ng sahod, marami na ang namimili ng mga bilog na prutas sa Balintawak Market. Wala pa naman daw paggalaw sa presyo ng mga prutas ayon sa mga tindera sa Balintawak. Sa katapusan pa raw nila nakikitang tumaas ang presyo. Siyempre ang hanap ngayon yung mga bilog-bilog na prutas, ngayon mga ponkan, ketket, magkano po? Yung ketket po namin yun eh. Ito sir, ito. Opo. Yan, magkano po yan? 50 po isang ganito niyan eh. Mga 30, 31. Magkano po ang inaasahan nating taas sa presyo ng prutas po dahil New Year? Konti lang naman taas niyan. 10 lang siguro ang taas niyan, 20. Sa ngayon, nasa 15 pesos ang isang lemon, 25 ang isang orange, 40 ang isang green apple habang 35 ang red apple. 55 pesos naman ang isang piraso ng melon at pakwan. Nasa 200 pesos naman ang seedless grapes. Kapansin-pansin din ang volume ng baga ng trapiko sa bahagi ng Balintawak ilang minuto bago magsimula ang rush hour kanina. Ang traffic na yan naranasan simula sa ibabaw pa lang ng Quezon Avenue flyover sa Quezon City hanggang sa tapat ng mall sa North EDSA. Sa NLEX Balintawak Toll Plaza, pila sa kanang lane kasi naglo-load o nagpapakabit ng RFID ang mga sasakyan. May kaunting pila naman sa regular RFID lanes. Pagpasok ng North Luzon Expressway, 10 to 30 kilometers per hour ang running speed ng mga sasakyan. Slow to moderate ang daloy sa Valenzuela hanggang May Kawayan, Bulacan. Alas 7 ng gabi nang magka-traffic sa bahagi ng Marilao bago dumating ng Marilao exit dahil sa isang sasakyang nasiraan. May NLEX patrol team naman agad na umasiste. Inaasahan ng pamunuan ng NLEX ang bulto ng mga sasakyan na daraan sa NLEX hanggang weekend.
Maria, hanggang sa mga oras na ito ay nagkakaroon ng pila dito nga sa rightmost lane ng Balintawak Toll Plaza dahil yan, dun nga sa mga sasakyan nagpapakabit ng RFID o di naman kaya ay nagpapaload. Pagpasok naman ng NLEX ay light to moderate na yung traffic pero pagdating ng Lawang Bato sa Valenzuela to Libdong May Kawayan, nasa 20 to 30 kilometers per hour ang running speed dahil sa volume. At live mula rito sa Balintawak Toll Plaza para sa GMA Integrated News, Jamie Santos ang inyong saksi. Mga kapuso, bago sa saksi, mahigit 1 milyong pisong halaga ng ecstasy ang nasabat ng Bureau of Customs Port of Clark. At nabistong nakasilid sa heating boiler ang mahigit 2 kilong droga. Ayon sa Bureau of Customs, galing ang shipment sa Germany at dumating noong December 4. Matapos ang field testing ng PDEA, nakumpirma na illegal na droga nga ito. Naghain sila ng warrant of seizure and detention para sa shipment na may paglabag sa RA 10863 o ang Customs Modernization and Tariff Act. Umabot na po sa halos 1.2 milyon ang mga pasaherong dumaan sa PITX mula noong December 20. Dagsan na rin ang mga pasahero sa iba pang bus terminal. Saksi, si JP Soriano. Uuwing Samar si Joy para roon salubungin ang bagong taon. Bitbit niya ang 3 lata ng biskwit na pasalubong sa mga anak at magulang. Kahit wala ang ibang gamit or mga pasalubong na iba kasi mas okay sa kanila yung biskwit. Simple lang, makasama ko lang po sila ngayong New Year. Umaabot sa 200,000 pasahero ang dumating dito sa PITX sa huling Biyernes ng taon. Ganito na raw halos ang bilang ng mga pasahero kada araw nitong Kapaskuhan. Kaya halos 1.2 milyon na ang dumating sa terminal simula December 20. Pinakamarami ang umuuwi pa Batangas, Bicol, Mindoro at Visayas. Dahil halos walang patid ang dating ng mga pasahero, humahaba ang pila sa main entrance pa lang. Mahigpit kasing iniinspeksyon ng mga gamit. Kabilang sa tinitiya ay walang makalusot na matatalim. Bawal din ang mga nagliliyab gaya ng mga paputok at pailaw kahit pa yung mga legal. Bukod yan, yung mga masasalang bagay na may masangsang na amoy, please huwag nyo na pundalin. Imagine niyo po kung kayo po'y nasa air-conditioned bus, ilang oras nakakulong kayo dyan. Hindi lang po kayo mahihirapan, pati kapwa nyo po paseros. Dinagdagan na naman ang biyahe ng mga bus pa Bicol Region. Bumagal kasi ang pagbalik ng ilang bus sa PITX dahil sa matinding traffic sa ilang kalsada sa Camarines Sur. Dagsa na rin ang mga pasahero sa bus terminal sa Sampaloc, Manila. Kumpara naman kahapon, mas kaunti na ang mga pasahero sa BFCT East Metro Transport Terminal sa Marikina. Ganoon din sa EDSA Cubao Bus Terminal, na ayon sa aming nakausap, gabi pa inaasahan ng dagsa ng mga pasahero. Sa Lawag City, fully booked na hanggang January 1 ang mga biyahe ng bus na papuntang Cagayan at Isabela. Out of the country naman ang trip ng pamilya Madelo. Bukod sa maaga sila sa NAIA Terminal 3, pare-pareho rin sila ng suot. Pinagawa po talaga. Sobrang excited po. Macau and China po. First time po sa Macau. Si Clarissa, kahit bukas pa ang flight pa London, umaga pa lang kanina ay nasa paliparan na. Ayoko nang ma-stress. Kasi nakikita ko lang sa TV yung dami ng tao sa NAIA 3, tapos sa labas pa. So sabi ko, I'll choose na lang a day before ng flight ko para dito na rin ako sa lounge mag-check-in. Ayon sa tagapagsalita ng Manila International Airport Authority o ng MIAA, hanggat maaari ay dapat kahit 4 na oras bago ang flight ay nasa airport na. Makatutulong din kung naasikaso na online ang e-travel at travel tax. Less touch points po for pre-departure. Mas smoother po kasi yung daloy ng inyong pagkakay. Hindi po tayong umiikot kung saan sa airport para mag-arrange ng inyong kailangan bayaran pa po. Para sa GMA Integrated News, ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.